He was so happy. Sabi niya, I'm a good influence on you. Napatingin si Alas kay Katrina. You talk to him. Para ano? Para makuha ang loob niya? No. Para tulungan ka, depensa ni Katrina. Gusto ko lang kung anong makakabuti para sa'yo. At ang makakabuti sa'yo ay ang bumalik sa syudad. Sa buhay natin. Hindi dito sa gitna ng kawalan kasama ng mga di. Huminto ito, nag-iisip ng tamang salita. Kasama ng mga katulong na nagpapanggap na kaibigan. Isang imahe ang sumagi sa isip ni Alas, ang tapat na pag-aalala sa mukha ni gaya ng mapaso siya, ang sinserong lungkot sa mga mata nito nang ikwento niya ang tungkol sa kanyang ina. At ngayon, ang mga salita ni Katrina. Pek. Lahat ay parang peke. Kinagabihan, nagluto si Katrina ng pasta, ngunit wala itong lasa para kay Alas. Habang kumakain sila, isang katok na naman ang narinig nila. Si Gaya. May dala itong isang mangkok na may takip. Sir Alas, pinabibigay po ni nanay, sabi nito, hindi tumitingin kay Katrina. Ginataang bilo-bilo po. Paborito niyo raw po noong bata kayo, sabi ni tatay. Kinuha ni Alas ang mangkok. Mainit pa. Bago pa man siya makapagpasalamat, sumabat si Katrina. Oh, how sweet. Pero he's on the diet. Masyadong maraming carbs yan. Tumingin ito kay Gaya. At baka hindi mo alam, bawal sa kanya ang masyadong matamis. Nagkaka-rashes siya. Napatingin si Gaya kay Alas, nalilito. Ngunit bago pa man makasagot si Alas, kinuha ni Katrina ang pitsel ng tubig sa mesa. Ay, sorry, sabi nito, at aksidenteng natapon ang tubig sa sahig, malapit sa paanan ni Gaya. Ang clumsy ko naman. Pakipunas na lang, miss ha. Baka may madulas. Nakatayo lang si Gaya, hawak ang walang lamang lalagyan. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Si Alas naman ay nakatitig lang sa basang sahig, tapos kay Katrina, tapos kay Gaya. Naramdaman niya ang galit na namumuo sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya alam kung kanino ito dapat itutok. Sa kanyang sarili. Kay Katrina. O sa sitwasyong kinalalagyan niya. Sige po, ang tanging sinabi ni Gaya. Tumalikod ito at umalis. Nang gabing iyon, bago sila matulog, may ibinulong si Katrina kay Alas, ang boses nito ay puno ng peking pag-aalala. Baby, mag-ingat ka sa mga tao dito. Lalo na sa babaeng iyon. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ni Alas. Wala lang. Alam mo na, sa probinsya. People can be desperate. You're the mayor's son. Mayaman. Guwapo. You're a catch. You don't know what they're capable of for money. Hindi sumagot si Alas. Ngunit ang mga salitang iyon, ang laso ng duda, ay naitanim na. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan umuwi si Gaya. Ang imahe ng kanyang sinseridad sa tabi ng ilog ay unti-unting nilalamon ng mga tanong. Posible kaya? Posible kayang ang lahat ng ito, ang almusal, ang pag-aalala, ang pagdala sa kanya sa paboritong lugar ng kanyang ina, ay isa lang palang malaking pag-arte. Ang presensya ni Katrina sa bahay bakasyonan ay parang isang madilim na ulap na tumabing sa araw ni ligaya. Ang bawat pagbisita niya doon, na dati puno ng pag-asa at kaunting kaba, ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Ang mga ngiti ni Katrina ay mas matalas pa sa kutsilyo, at ang bawat salita nito ay may nakatagong lason. Isang umaga, habang nag-aabot siya ng kape kay Alas sa beranda, biglang sumulpot si Katrina mula sa likod. Good morning, bati nito, hinalikan si Alas sa pisngi. Oh, you're here again, Gaya. Ang sipag mo naman. Mumiti lang si Gaya. Alam mo, baby, sabi ni Katrina, nakatingin kay Alas pero ang mga salita ay para kay Gaya. Nakausap ko si Tito Isko kanina. He's so happy na nandito ako para alagaan ka. Sabi niya, at least daw, may mapagkakatiwalaan siyang mata dito. Naramdaman ni Gaya ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Mapagkakatiwala ang mata. Iyon ang trabaho niya. At ngayon, inaangkin ito ni Katrina. Habang naglilinis si Gaya ng ilang pinagkainan, naiwan niya ang kanyang bagong cellphone sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Mabilis siyang pumasok sa kusina para kumuha ng basahan. Pagbalik niya, nakita niya si Katrina na nakatayo malapit sa mesa, na para bang walang ginagawa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata,
Isang mabilis at tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina bago ito tumalikod. Kinabahan si Gaia, ngunit hindi niya alam kung bakit. Makalipas ang isang oras, habang naglalakad si Alas sa sala, tinawag siya ni Katrina. Baby, look. I think your yaya left her phone. Itinuro nito ang cellphone ni Gaia. Hayaan mo na dyan. Babalikan niya yan, sabi ni Alas. No, wait, sabi ni Katrina, kinuha ang cellphone. Look, may message. Baka importante. Bago pa man makapalag si Alas, binasa ni Katrina ang mensahe sa lock screen. From unknown number. Ang sabi, kumusta ang misyon mo? May progreso na ba? Ayala. Napatigil si Alas. Ayala. Nagkibit balikat si Katrina. I don't know. Pero doesn't your dad's name start with E? Francisco de Leon? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Alas sa cellphone. Mission. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa kanyang isip. Ang mga salita ni Katrina kagabi ay bumalik sa kanya. You don't know what they're capable of for money. Baka naman nagkataon lang, sabi ni Katrina, ibinalik ang cellphone sa mesa, pero ang buto ng duda ay naitanim na. Pero ang weird, di ba? Si Gaia, na walang kamalay-malay sa nangyari, ay patuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit ramdam niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Alas. Naging mas tahimik ito, mas malayo. Ang maliliit na biyak sa pader ng yelo nito ay tila nagsara muli. May problema po ba, Sir Alas? Tanong niya isang hapon. Wala, maikling sagot nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok para kay Gaia. Ang pagpapanggap ay lalong bumibigat. Ang pagkakasala ay parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang leg. Gusto na niyang umamin. Gusto na niyang sabihin ang totoo. Ngunit tuwing naiisip niya ang utang, ang mukha ng kanyang mga magulang, naduduwag siya. Ang pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad sa kanyang puso, para kay Alas ay kasabay na nagiging lason dahil sa kasinungalingan na bumabalot dito. Samantala, si Katrina ay hindi tumitigil. Alam niyang may tinatago si Gaia at determinado siyang alamin ito. Isang araw, nagpaalam siyang pupunta sa bayan para magpasalon. Ngunit sa halip na sa salon, dumiretso siya sa munisipyo. Gamit ang kanyang alindog at ang pangalan ng mga De Leon, nagawa niyang makapasok sa records office. Hi, I'm Katrina Sandoval, Ging F. De Leon's fiance, pagpapakilala niya sa isang matandang empleyado. I'm just helping out with some community project research. Pwede ko bang makita ang listahan ng mga agricultural loans sa area ng San Mateo? Walang kahirap-hirap na nakuha niya ang kanyang gusto. Kinuha niya ang makapal na ledger at sinimulang hanapin ang isang pangalan. Diaz. Di Malanta. At nandoon. Di Makulangan Cardo. At sa tabi nito, ang nakakagulat na halaga ng kanilang utang at ang status, past due. For foreclosure. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. Kulang pa ito. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Nang sumunod na araw, bumalik si Gaia sa bahay bakasyonan. Sinalubong siya ni Katrina sa may pinto, wala si Alas. Wala siya. Namasyal, sabi ni Katrina. Ah, sige po. Babalik na lang po ako, sabi ni Gaia, akmang tatalikod. Wait, pigil sa kanya ni Katrina. Mag-usap tayo. Pumasok sila sa loob. Gaia, magkano? Napakunot ang noo ni Gaia. Po. Magkano ang ibinabayad sa'yo ni Tito Isko? Diretsahang tanong ni Katrina. Huwag ka nang magkaila. Alam ko. Nakita ko ang mga papeles sa opisina niya. Ang utang ng pamilya ninyo. Ang kasunduan. Nanlamig ang buong katawan ni Gaia. Pakiramdam niya ay hinigop ng lupa ang kanyang lakas. Hindi po totoo yan. Tumawa si Katrina. Please. Don't insult the intelligence. Nakikita ko kung paano ka tumingin kay Alas. At nakikita ko rin kung paano siya tumingin sa'yo. Nagsisimula na siyang mahulog, ano? Galing mo rin, ano? Isang mahirap na probinsyana, pero ang galing umarte. Ang galing mang-akit. Lumapit si Katrina sa kanya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Pero hanggang dito ka na lang. Akin si Alas.
At sisiguraduhin kong malalaman niya kung anong klaseng ahas ka. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Alam kong may tinatago ka. At malalaman ko rin kung ano iyon. Lahat. Nanginginig na tumakbo palabas si Gaia. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam na ni Katrina. At kung alam na ni Katrina, ilang araw na lang, o baka ilang oras na lang, at malalaman na rin ni Alas. Ang katotohanang pinakatatago niya ay malapit ng sumabog. Sa kanyang pag-uwi, nagring ang cellphone na bigay ng alkalde. Si Mayor Isko. Sinagot niya. Gaia. Kumusta? Okay lang po, pagsisinungaling niya. Mabuti. Dahil may magandang balita ako. Uwi si Alas dito sa mansyon mamayang gabi para sa hapunan. Kakausapin daw niya ako. Ito na iyon, Gaia. Umiepekto na ang plano natin. Ibaba ni Gaia ang telepono, ang kanyang puso ay puno ng takot. Hindi ito dahil sa gumagana ang plano. Kundi dahil alam niyang sa gabing iyon, maaaring maging hudyat na iyon ng katapusan. Samantala, sa isang coffee shop sa bayan, may kausap si Katrina sa telepono. Isang pinsan niyang nagtatrabaho sa accounting department ng munisipyo. Hello. Pakicheck naman ng isang bagay para sa akin, sabi ni Katrina, ang boses ay matamis. Mayroon bang anumang special arrangement o fund transfer na may kinalaman sa pamilyang ito? Pamilya di makulangan. May mga sandali sa buhay na parang isang panaginip, napakaganda, napakalinaw, na natatakot kang gumising. Para kay Alas, ang sandaling iyon ay ngayon. Nasa paboritong lugar sila ni Gaia, sa ilalim ng puno ng mangga, sa tabi ng ilog. Ang hangin ay sariwa, at ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa lupa. Magkasama nilang inaayos ang lumang duyan. Kumuha si Alas ng mga bagong lubid mula sa kanyang kotse, habang si Gaia naman ay maingat na nililinis ang kahoy na upuan. Ang kanilang mga kilos ay sabay, ang kanilang katahimikan ay komportable. Wala na ang pader sa pagitan nila. Sa mga nagdaang araw, sa kabila ng presensya ni Katrina, sa kabila ng mga laso ng duda na pilit nitong isinusubo sa kanya, laging may parte sa kanya na mas pinipiling maniwala kay Gaia. Ang sinseridad sa mga mata nito, ang simpleng kagalakan nito, hindi iyon kayang pekin. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Ayan, sabi ni Gaia, pinunasan ang huling alikabok sa duyan. Mukha na ulit siyang bago. Ngumiti si Alas, isang tunay at hindi pinilit na ngiti. Mas matibay na ngayon. Naupo sila sa damuhan, magkatabi, pinapanood ang duyan na marahang umiindayog sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alas ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang galit sa kanyang puso ay tila natutunaw sa ilalim ng init ng araw at sa init ng presensya ng babaeng katabi niya. Napagdesisyonan na niya. Kakausapin niya ang kanyang ama mamayang gabi. Hindi para makipag-away, kundi para makipag-usap. Dahil kay Gaia, nagsimula siyang umasa na baka may pag-asa pa. Baka pwede pang ayusin ang mga nasira. Gaia, sabi niya, ang boses ay seryoso. Humarap siya dito. Tinitigan niya ang mga mata nito, mga matang puno ng liwanag. May gusto akong sabihin sa'yo. Huminga siya ng malalim. Ito na. Oras na para maging tapat. Alam kong naging gago ako sa'yo noong una. At pasensya na doon. Pero simula noong dumating ka nagbago ang lahat. Ikaw ang nagturo sa akin na ngumiti ulit. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Gaia. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Inabot niya ang kamay nito at marahang hinawakan. Ang lambot ng balat nito ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Hindi ko alam kung ano to, pagpapatuloy niya, pero alam kong totoo to. At gusto kong tea. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang boses ang pumutol sa kanilang sandali. Isang boses na malamig at puno ng tagumpay. How sweet! Napalingon silang dalawa. Si Katrina. Nakatayo ito ilang metro mula sa kanila, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib, at isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang brown na folder. Nakakaistorbo ba ako sa isang napakatouching na eksena? Tanong nito, dahan-dahang lumalapit. Bumitaw si Alas sa pagkakahawak kay Gaia. Agad siyang tumayo.
Katrina, anong ginagawa mo dito? Ako. Sinusundo lang kita. Di ba may dinner tayo kasama si Tito Isko? Pero mukhang may mas importante ka pa palang ginagawa. Tumingin ito kay Gaya, na ngayon ay nakatayo na rin, ang mukha ay putlang-putla na parang isang papel. Ang galing mo talagang umarte. Pang Best Actress. Tumingin si Katrina kay Alas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa peking awa. Pero bayad ba ang bawat ngiti niya, Alas? Bayad ba ang bawat pag-aalala? Bayad ba ang bawat paghawak sa kamay mo? Ano nang pinagsasasabi mo? Tanong ni Alas, nararamdaman ang pagbalik ng yelo sa kanyang mga ugat. Umisi si Katrina. Inihagis nito ang folder sa damuhan, sa paanan nilang dalawa. Ang mga papel ay nagkalat. Tingnan mo. Basahin mo para malaman mo kung ano ang totoo. Napayuko si Alas. Kinuha niya ang isang papel. Isang kopya ng kanilang agricultural loan. Ang pangalan ng pamilya Di Makulangan. Ang nakakagulat na halaga ng utang. Ang status na for foreclosure. Kinuha niya ang isa pa. Isang kopya ng bank statement na nagpapakita ng isang malaking fund transfer mula sa isang espesyal na pondo ng munisipyo patungo sa bangko na pinagkakautangan ng mga Di Makulangan. Ang petsa, isang araw pagkatapos pumayag si Gaya sa admisyon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Gaya. Ang babaeng kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay nakatayo ngayon, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nagkakaila. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ano to, Gaya? Tanong ni Alas, ang boses ay nanginginig sa sakit at galit. Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Umiling si Gaya, ang mga hikbi ay nagsimulang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Alas, pakinggan mo ako di. So totoo nga, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na lugar. Lahat ng ito. Ang pagpunta mo sa bahay, ang pagkain, ang pag-aalala, ang pagdala mo sa akin dito sa lugar na to di. Napatingin siya sa duyan at ngayon, ang alaala ng kanyang ina ay nabahira ng dumi ng isang kasinungalingan. Lahat ng yon isang trabaho lang. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-asa na kanyang naramdaman ay naging abo. Ang tiwalang unti-unti niyang ibinibigay ay dinurog ng walang awa. Ang babaeng akala niya ikanyang anghel ay isa palang bayarang traidor. Humarap siya kay Gaya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagsuyo, ay ngayon puno na ng sukdulang pagkasuklam. Ito ang pinakamasakit na pagtatraidor. Hindi lang si Gaya ang nagtraidor sa kanya. Pati ang kanyang ama. Ginamit nila ang kanyang kahinaan, ang kanyang sakit, laban sa kanya. Magsalita ka, sigaw niya ulit. Gusto kong marinig mula sayo. Napaluhod si Gaya sa damuhan, hindi na makayanan ang bigat ng lahat. Patawarin mo ako, Alas. Patawad di. Tinalikuran siya ni Alas. Ang sakit ay napakalaki, napakabigat, na gusto na lang niyang sumabog. Lumapit siya kay Katrina, na ngayon ay nakangiti, ang itsura ng isang demonyong nanalo sa isang sugal. Ngunit bago pa man siya makaalis, hinawakan niya ang balikat ni Gaya, hindi na marahan kundi may diin. Hinarap niya ito sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, bawat salita ay mailason. Magkano, gumaralgal ang kanyang boses. Sabihin mo sa akin, magkano ang halaga ng pag-ibig mo? Iniwan ni Alas si Gaya na nakaluhod at umiiyak sa damuhan. Hindi niya ito nilingon. Bawat hakbang palayo ay parang pagtapak sa mga nagbabagang uling. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang dibdib, sinusunog ang lahat ng natitirang pag-asa sa loob niya. Sumakay siya sa kanyang kotse, kasunod si Katrina, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mga nagkalat na papel, ang mukha ni Gaya na puno ng luha, at ang mukha ng kanyang ama, ang arkitekto ng lahat ng ito. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit at pighati sa pagmamaneho. Ang makina ng kotse ay umuungol, kasabay ng sigaw sa kanyang isipan. Ang mga puno sa gilid ng daan ay lumalabo, nagiging mga guhit na lang ng berde at kape. Hindi ang bahay bakasyonan ang kanyang tinutungo. Isa lang ang kanyang destinasyon. Ang sentro ng lahat ng kanyang problema. Ang mansyon. Ang opisina ng kanyang ama.
Nang marating niya ang munisipyo, halos isubsob niya ang kotse sa paradahan. Bumaba siya, sinara ang pinto ng malakas na halos mabasag ang salamin. Dala-dala niya ang folder na parang isang sandata. Sir Alas? Hindi po kayo pwedeng, sigaw ng gwardiya. Hindi niya ito pinansin. Dire-diretso siyang pumasok, ang kanyang mga yabag ay umietso sa bulwagan. Ang mga empleyado ay napapatigil sa kanilang ginagawa, nagtataka sa itsura ng galit na anak ng alkalde. Nang marating niya ang pinto ng opisina, hindi na siya kumatok. Itinulak niya ito ng malakas. Si Mayor Isko ay nakatayo malapit sa bintana, may kausap sa telepono. Nang makita siya nito, isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa labi nito. Sige, tatawag ako ulit. Ibaba nito ang telepono. Anak! Dumating ka. Tamang-tama, nagpapahanda na ako ng Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sa isang malakas na kalabog, ibinato ni Alas ang folder sa ibabaw ng makintab na lamesa ng kanyang ama. Ang mga papel ay muling nagkalat. Ano to? Tanong ni Alas, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mayor Isko. Tumingin ito sa mga papel at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Anak, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag, tumawa si Alas na walang kabuhay-buhay. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Naginamit mo ang kahirapan ng isang pamilya para lang makuha ang gusto mo. Naginawa mo siyang pain para lang maibalik ang mahal mong anak. Na lahat ng ito ay isa lang malaking palabas na ikaw ang direktor. Hindi ganoon yun, Alas. Ginawa ko lang yun dahil desperado na ako. Desperado, sigaw ni Alas, ang kanyang boses ay pumuno sa buong opisina. O baka naman sanay ka lang talaga? Sanay kang manipulahin ang lahat. Sanay kang lahat ng tao sa paligid mo ay piyesa lang sa chessboard mo. Walang pinagkaiba sa ginawa mo noon. Walang pinagkaiba sa ginawa mo kay mama. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ang tila sumira sa huling hibla ng pagtitimpi ni Mayor Isko. Ang kanyang postura bilang isang makapangyarihang alkalde ay biglang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang sakit na mas malalim pa kaysa sa galit. Huwag mong isali ang mama mo dito, ganting sigaw ng alkalde, ang kanyang boses ay basag. Bakit hindi? Dahil ba totoo? Na mas pinili mo ang politika kaysa sa kanya? Na mas importante ang isang event kaysa sa asawa mong may sakit? Hindi alam Genf nangyari. Alam mi. Dahil nandoon nay. Nandoon ga habang hinihintay ali niya. Hinihintay niyang si ikig, pero hindi ili dumating. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang tanging maririnig lang ay ang kanilang mga naghahabol na hininga. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Mayor Isko. Ang pader na matagal na niyang itinayo para itago ang kanyang sariling pagkakasala ay tuluyan ng gumuho. Tumingin ito kay Alas, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na tinago niya sa loob ng maraming taon. At sa isang sigaw na puno ng lahat ng sakit at pighati na kinimkim niya, inamin niya ang katotohanang sumira sa kanilang dalawa. Sigaw niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kasalanan ni. Kasalanan ilahat. Pinili di Dangs politika kaya namatay Dangs mama di. Eduhay mahalagang meeting, ginlif bisitang kailangang harapin. Akala igsipon lang yung lagnat niya. Akala kaya niyang maghintay. Pero hindi. Araw-araw. Alas. Araw-araw pinagsisisihan Araw-araw ginigising vahi ng kasalanan ni. Napaupo si Mayor Isko sa kanyang silya, napasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa malakas na pag-iyak. Isang pag-iyak na hindi para sa isang alkalde, kundi para sa isang lalaking nawalan at nagsisisi. Napatulala si Alas. Ang lahat ng galit sa kanyang sistema ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging pagkabigla. Inaasahan niya ang mga pagtanggi, mga palusot, mga paliwanag. Ngunit hindi ito. Hindi ang isang basag at duguan na pag-amin. Sa buong buhay niya, ang nakikita niya ay isang amang malamig, makapangyarihan at laging inuuna ang trabaho. Ngayon, sa kanyang harapan, ang nakikita niya ay isang taong wasak. Isang taong biktima rin ng sarili niyang mga desisyon. Hindi na alam ni Alas ang sasabihin.
Ang mga salitang inihanda niya ay nawalan ng saysay. Ang galit na nag-aapoy sa kanya ay biglang naapula ng malamig na tubig ng isang masakit na katotohanan. Walang imik, tumalikod siya. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng opisina, iniwan ang kanyang amang umiiyak. Paglabas niya ng munisipyo, naramdaman niya ang pagpatak ng ulan. Dahan-dahan noong una, tapos ay bumuhos ng malakas, na para bang nakikidalamhati sa kanya ang langit. Sumakay siya sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina, ngunit hindi niya ito pinaandar. Hindi na niya alam kung saan pupunta. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. Naupo lang siya doon, sa loob ng kanyang kotse, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa windshield. Nilalabo ang lahat sa labas, katulad ng pagkalabo ng lahat sa loob ng kanyang puso. Ang ulan na bumubuhos sa labas ay tila walang katapusan, katulad ng mga luhang dumaloy mula sa mga mata ni Ligaya. Matapos siyang iwan ni Alas, nanatili siyang nakaluhod sa damuhan, basang-basa sa ulan, yakap-yakap ang sarili. Ang bawat patak ng ulan ay parang isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang lamig ay tumatago sa kanyang damit, hanggang sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa lamig ng huling tingin na ibinigay sa kanya ni Alas. Magkano ang halaga ng pag-ibig mo? Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Paulit-ulit itong umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Nang sa wakas ay tumila ang ulan, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nangangalay, ang kanyang katawan ay mabigat. Naglakad siya pauwi na parang isang zombie, ang kanyang isip ay blanko, ang kanyang puso ay basag. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Gaya. Anak, anong nangyari? Bakit basang-basa ka? Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Humiga siya sa kanyang papag at doon iniyak ang lahat ng natitirang luha. Iniyak niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang nasirang pag-asa, at ang pag-ibig na sa isang iglap ay naging abo. Kinabukasan, gumising siya na namamaga ang mga mata at mabigat ang pakiramdam. Ngunit kasabay ng bigat, may isang bagong damdamin na umusbong sa kanyang dibdib, determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagtatago. Nagkamali siya. Nagsinungaling siya. Ngunit ang isang bagay na hindi kasinungalingan ay ang kanyang nararamdaman. At kailangan itong malaman ni Alas. Hindi para patawarin siya. Hindi para bumalik ito sa kanya. Kundi para sa sarili niya. Para sa katotohanan. Tumingin siya sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Nandoon ang cellphone na bigay ng alkalde. Ang simbolo ng kanyang kasunduan. Kinuha niya ito. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang magpanggap. Nakita nila ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Alas. Ngunit may isang lugar na pumasok sa kanyang isip. Ang lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Ang lugar sa tabi ng ilog. Naglakad siya, ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa kahapon. At hindi nga siya nagkamali. Mula sa malayo, natanaw niya ang itim na kotse ni Alas na nakaparada malapit sa puno. At nandoon si Alas, nakaupo sa damuhan, nakatingin sa duyan, ang likod nito ay nagsasabi ng isang kwento ng kalungkutan at pagkalito. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig nito ang kanyang mga yabag at lumingon ito. Nang makita siya, isang pader ng yelo ang muling bumalot sa mukha nito. Tumayo ito, handang umalis. Sandali, sabi ni Gaya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para magmakaawa. Huminto si Alas, ngunit hindi ito humarap. Nagpatuloy si Gaya. Naparito ako para isauli ito. Dahan-dahan niyang inilapag sa damuhan ang cellphone, sa pagitan nilang dalawa. At para sabihin ang totoo. Ang totoo na dapat kong sinabi noon pa. Huminga siya ng malalim. Tinanggap ko ang alok ng tatay mo. Nagsinungaling ako. Dahil sa utang namin, dahil sa pamilya ko. Walang kapatawaran ang ginawa ko. At handa kong tanggapin ang galit mo. Sa wakas ay humarap sa kanya si Alas. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Pero, pagpapatuloy ni Gaya, tinititigan ito ng diretso sa mga mata, hinahayaan nitong makita ang lahat ng nasa kanyang kaluluwa.
Gusto kong malaman mo na ang naramdaman ko para sa'yo totoo yun. Ang pag-aalala ko noong napasok ka totoo yun. Ang saya ko noong magkasama tayong inayos ang duyan totoo yun. Nagsimula ito bilang isang misyon, Alas. Pero habang tumatagal nakalimutan ko na ang misyon. Nakalimutan ko na ang kasunduan. Ang tanging nakikita ko na lang ay ikaw. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong hindi mo pa kayang ibigay yun. Naparito lang ako para malaman mo. Para malaman mo na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan may isang bagay na naging totoo. Tumalikod siya. Iyon na ang lahat. Nasabi na niya. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat ng kasinungalingan ay nawala, napalitan ng sakit ng katotohanan, ngunit ito ay isang sakit na kaya niyang dalhin. Nagsimula na siyang maglakad palayo ng isang boses ang pumigil sa kanya. Aalis ka na lang basta? Boses iyon ni Katrina. Nakatayo ito malapit sa kotse ni Alas, ang mga braso ay nakakrus, ang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Pagkatapos ng lahat ng panluloko mo, aalis ka na lang. Hindi mo ba hihintayin ang bayad mo? Hindi pinansin ni Gaia si Katrina. Ang usapan nila ay tapos na. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Alas, baby, hayaan mo na yang gold digger na yan, sabi ni Katrina, lumalapit kay Alas. Nandito ako. Tayo ang para sa isa't isa. Kalimutan na natin siya. Napatingin si Alas kay Katrina, na ngayon ay nakangiti sa kanya, ang ngiting iyon na dati ihinahangaan niya, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang lahat ng kasinungalingan sa likod nito. Tumingin siya sa cellphone na nasa damuhan, isang simbolo ng manipulasyon. At tumingin siya sa papalayong likod ni Gaia, isang babaeng nagsinungaling, ngunit sa huli ay nagpakatotoo. Isang pagpipilian. Isang sandali ng katotohanan. Humarap siya kay Katrina. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay malamig. At sa isang boses na kalmado, ngunit binitiwan niya ang kanyang desisyon. Umalis ka na. Napatigil si Katrina. What? Baby, anong sinasabi mo? Ang sabi ko, umalis ka na, inulit ni Alas, mas may diin. Tapos na tayo, Katrina. Matagal na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Pinulot niya ang cellphone mula sa damuhan. At nagsimula siyang maglakad. Hindi palayo kundi pasunod. Pasunod sa direksyon kung saan naglakad si Gaia. Hindi sinundan ni Alas si Gaia. Hindi pa iyon ang tamang oras. Pagkatapos niyang paalisin si Katrina, nanatili siya sa tabi ng ilog. Umupo siyang muli sa damuhan, hawak ang cellphone na isinauli ni Gaia. Pinagmasdan niya ito na parang isang kakaibang bagay. Ito ang instrumento ng panloloko, ngunit ito rin ang naging dahilan para harapin niya ang sarili niyang mga demonyo. Sa mga sumunod na araw, hindi siya nagpakita kahit kanino. Nanatili siya sa bahay bakasyunan, ngunit hindi na para uminom o magmukmok. Nag-isip siya. Binalikan niya ang lahat. Ang tawa ni Gaia habang naghahain ng almusal. Ang sinseridad sa mga mata nito habang nakikinig sa kanyang kwento tungkol sa ina. Ang init ng kamay nito. Nagsimula ito sa isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang epekto nito sa kanya, ang unti-unting paggaling ng kanyang puso, ang pagbabalik ng kanyang ngiti, ay totoo. Napagtanto niya na ang intensyon ay maaaring marumi, ngunit ang resulta ay maaaring maging puro. At sa huli, ang mahalaga ay ang pagpili. Pinili ni Gaia na aminin ang kanyang pagkakamali. Pinili niyang maging tapat kahit masakit. Ngayon, kailangan din niyang pumili. Kinabukasan, nagmaneho siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang nagtutulak sa kanya, kundi isang bagong tuklas na kalinawan. Dumiretso siya sa sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naroon ang isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Adelina de Leon. Minamahal na asawa at ina. Hinaplos niya ang malamig na bato. Hay, ma, bulong niya. Sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Ilang minuto siyang nakatayo doon, tahimik na nakikipag-usap sa kanyang ina, nang isang anino ang tumabon sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Alam kong dito kita mahahanap, sabi ng boses ng kanyang ama sa likuran niya. Hindi umimik si Alas.
Nanatili siyang nakatingin sa lapida. Tumabi sa kanya si Mayor Isko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, magkatabi silang nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang ina, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang lalaking parehong nangungulila. Ang hangin ay tahimik, tila nagbibigay respeto sa kanilang sandali. Anak T. Panimula ni Mayor Isko, ang boses ay pagod at puno ng pagsisisi. Walang salita ang makakapagpaliwanag o makakapagpabago sa mga pagkakamali ko. Pareho sa nanay mo at sayo. At kay Gaya. Huminga ito ng malalim. Nabulag ako sa kagustuhan kong ayusin ang lahat, na hindi ko nakita na mas lalo ko lang sinisira. Tumingin si Alas sa kanyang ama. Ang dating makapangyarihang alkalde ay mukha ng mas matanda, ang mga guhit sa mukha nito ay tila mas lumalim. Bakit mo ginawa iyon, Tay? Tanong ni Alas, ang boses ay hindi na galit, kundi puno na ng isang pagod na pagtataka. Bakit kailangang umabot sa ganoon? Dahil natakot ako, pag-amin ni Mayor Isko, nakatingin sa pangalan ng kanyang asawa. Natakot akong mawala ka, katulad ng pagkawala niya sa akin. At kapag natatakot ang isang tao, Alas, minsan, gumagawa siya ng mga bagay na mali, sa pag-aakalang iyon ang tama. Isang mahabang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Alas. Pinatawad ka na niya, Tay, sabi niya, ang boses ay marahan. Matagal na. Kilala ko si Mama. Mapagmahal siya. At alam kong kung nasaan man siya ngayon, ang gusto lang niya ay maging masaya tayo. Tumingin siya sa kanyang ama. At ako sinusubukan ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Mayor Isko. Hindi niya ito pinunasan. Patawad, anak. Alam ko ang tanging sagot ni Alas. Ang dalawang salitang iyon ay sapat na. Sapat na para simulan ang paghilom ng isang sugat na halos 2 dekada nang nakabukas. Hindi ito agarang paggaling, ngunit ito ay isang simula. Isang pangako ng isang bagong umaga. Pagkatapos ng sandaling iyon, alam na ni Alas ang susunod niyang gagawin. Kinahapunan, nagmaneho siya papunta sa bahay ng mga dimakulangan. Hindi na siya dumaan sa likod, kundi sa mismong tarangkahan. Ipinark niya ang kanyang kotse sa labas. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kaba at pag-asa. Mula sa malayo, natanaw niya si Gaya. Nakasuot ito ng simpleng damit pambukid, ang buhok ay nakatali, at kasama nito si Mang Cardo sa kanilang maliit na taniman ng gulay. Nagtatawanan sila habang nagdidilig. Ang tanawing iyon, simple, payapa, at totoo, ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Naglakad siya papalapit. Unang nakapansin sa kanya si Mang Cardo. Tumigil ito sa pagdidilig, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Napatigil din si Gaya. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagkagulat at kaba. Ibinaba niya ang kanyang pandilig. Walang nagsalita. Tumingin si Alas mula kay Mang Cardo papunta kay Gaya. Ang dating mayabang na si Alas de Leon ay wala na. Ang nasa harapan nila ngayon ay isang lalaking nagpakumbaba, isang lalaking handang harapin ang kanyang sariling pagkakamali. Mang Cardo, bati niya, magalang. Gaya. Tumango lang si Mang Cardo, naghihintay. Si Gaya naman ay nakayuko, hindi makatingin ang diretsyo. Huminga ng malalim si Alas. Ito na. Walang nang magagarang salita. Tanging katotohanan na lang mula sa puso. Gaya ni. Panimula niya, ang kanyang boses ay sinsero. Pwede ba tayong magsimula ulit? Napaangat ng tingin si Gaya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Walang kasunduan, pagpapatuloy ni Alas. Walang misyon. Walang bayad. Walang kasinungalingan. Lumapit siya ng isang hakbang. Ako lang at ikaw. Si Alas at si Gaya. Pwede ba? Hindi makapagsalita si Gaya. Ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi makapaniwalang saya. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango ng paulit-ulit, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alas. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Mang Cardo. Sa likuran naman nito, papalapit si Mayor Isko, na kanina pa pala nakasunod. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan, ang dalawang ama.
Isang ngiti ng pag-unawa at kapayapaan ang namagitan sa kanila. Ang kanilang pagkakaibigan, na nasira rin ng panahon at ng mga pagkakamali, ay nagsisimula na ring humilom. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa San Ildefonso, ipinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Isang bagong araw ang magsisimula bukas. Para sa kanilang lahat. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula noong hapong iyon sa gitna ng gulayan, kung saan muling nagsimula ang lahat. Para kay Ligaya, minsan, parang isang panaginip pa rin ang lahat. Tumingin siya sa labas ng kanilang bintana. Ang bahay na tinitirhan nila ngayon ay hindi na ang maliit na kubo ng kanyang kabataan, kundi isang simpleng bahay na bato na itinayo nila ni Alas sa gitna mismo ng lupain ng kanyang mga magulang. Mula sa bintana, tanaw niya ang malawak na taniman. Hindi na lang ito gulay, may mga baboy na rin sila, mga manok at isang maliit na fish pond. Ang dating lupang simbolo ng utang ay naging simbolo na ngayon ng kasaganahan at pag-asa. Sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng mangga na malapit sa kanilang bahay, natanaw niya ang kanyang mag-aama. Si Alas, na ngayon ay mas matipuno at mas maitim ang balat dahil sa araw-araw na pagbibilad sa araw, ay masayang nakikipaghabulan sa kanilang 2 anak, isang 4 na taong gulang na batang lalaki na kamukhang-kamukha niya, si Franco, at isang 2 taong gulang na batang babae na may mga mata at ngiti ni Gaya, si Adelina. Ang tawa ng kanyang mga anak ay humahalo sa ihip ng hangin, isang perpektong musika sa kanyang pandinig. Si Alas, ang dating kiprinsipe ng syudad na puno ng galit, ay isa na ngayong masayang ama at isang magaling na magsasaka. Pinili niyang iwan ang buhay sa syudad. Ginamit niya ang kanyang pinag-aralan sa business management para tulungan ang mga magsasaka sa San Ildefonso, kasama na ang kanyang biyenan, para magtayo ng isang kooperatiba. Tinulungan niya silang magbenta ng kanilang mga produkto ng diretsyo sa mga malalaking restaurant sa syudad, tinatanggal ang mga midleman na kumakain sa kanilang kita. Hindi niya tinakbuhan ang kanyang pagiging delyon, sa halip ginamit niya ito sa tamang paraan. May isa pang figura sa ilalim ng puno. Isang lalaking medyo may edad na, puti na ang buhok, na matyagang tinuturuan si Franco kung paano magpalipad ng isang maliit na saranggola. Si Mayor Isko o Tilolo Isko, sabi nga ng mga bata. Nagretiro na ito sa politika 2 taon na ang nakalipas. Ang dating oras na ginugugol niya sa mga meeting at mga kampanya ay inilalaan na niya ngayon sa kanyang mga apo tuwing weekend. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay nawala na, napalitan ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kumuha si Gaya ng isang pitsel ng malamig na tubig at 3 baso at dinala ito sa labas. O, baka nauuhaw na ang mga magsasaka ko, sabi niya paglapit. Mama, sigaw ni Adelina at tumakbo para yumakap sa kanyang mga binti. Binuhat niya ito. Timing ka, mahal, sabi ni Alas, pinunasan ang pawis sa kanyang noo at hinalikan si Gaya sa labi. Isang halik na matamis at pamilyar. Kanina pa kami nauuhaw sa'yo. Ikaw talaga, natatawang sabi ni Gaya, naramdaman pa rin ang kilig na parang noong una. Naupo silang lahat sa isang malaking banig na nakalatag sa damuhan. Nag-inuman ng tubig, nagkwentuhan, nagtawanan. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdugtong-dugtong ng pagpapatawad at pagmamahal. Habang pinapanood ni Gaya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro, kasama ang kanilang ama at lolo, hindi niya maiwasang isipin ang lahat. Ang aksidente sa kanal. Ang kasunduan. Ang mga kasinungalingan. Ang sakit. Lahat ng iyon ay parte na ng kanilang kwento. Hindi niya ito itinatago o kinakalimutan dahil ang bawat pagsubok na iyon ang nagpatibay sa kanila. Naalala niya ang unang halik na iyon, isang aksidenteng halik sa ilalim ng kanal. Ang halik na nag-umpisa ng lahat ng gulo. Ngunit ngayon, naiisip niya na baka hindi iyon aksidente. Baka iyon ay isang biro ng tadhana. Isang kakaibang paraan ng tadhana para pagtagpuin ang 2 taong mula sa magkaibang mundo, para pagalingin ang mga sugat ng isa't isa, at para ipakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa perpektong sitwasyon, kundi nabubuo sa gitna ng imperpeksyon. Nang mag-agaw na ang dilim at liwanag, at ang langit ay nagsimulang magkulay kahel, tinabihan siya ni Alas. Inakbayan siya nito at pinanood nila ang paglubog ng araw. Iniisip mo, tanong ni Alas. Ngumiti si Gaya. Naalala ko lang yung unang araw na nagkita tayo. Sa kanal.
Natawa si Alas. Ang pinakamagandang aksidente sa buong buhay ko. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Salamat sa lahat, mahal ko. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Humarap si Gaia sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsimula ulit. Mahal na mahal kita, bulong ni Alas. Mahal na mahal din kita, sagot ni Gaia. Sa kanilang harapan, ang kanilang mga anak ay masayang tumatakbo. Sa kanilang likuran, ang kanilang mga magulang ay masayang nag-uusap. At silang dalawa, magkayakap, ay magkasamang nakatingin sa kanilang bukas, isang bukas na kasing ganda at kasing payapa ng paglubog ng araw sa San Ildefonso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alas at Ligaya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat kabanata ng kanilang paglalakbay ay isinulat ko ng may pag-asa na sana'y maramdaman ninyo ang bawat tibok ng kanilang mga puso, ang sakit, ang pag-asa, ang kilig, at ang walang hanggang pag-ibig. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na ang buhay, tulad ng pag-ibig, ay hindi laging perpekto. Minsan, kailangan nating dumaan sa mga mababaw na kanal, madapa at masugatan, para lang matagpuan ang isang taong tutulong sa ating tumayo. Ang kwento ni na Alas at Gaia ay isang kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay isang kwento tungkol sa katotohanan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng pader na ating itinatayo, kundi sa tapang nabuksan ang ating mga puso kahit paminsan na itong nasaktan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento na nagpapatunay na ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan ay maaari pa ring magbunga ng pinakatotoong kaligayahan kung ito ay didiligan ng katapatan at pagsisisi. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Hangad ko na sa pagtatapos ng ating pagsasama, baunin ninyo ang pag-asang kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may naghihintay na muling pagsikat ng araw. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.